inaabot kami ng 2 to 3 months for a mere 40 or 20 million. Pero dito po kay Mel Robles, araw lang bibilangin mo, may nananalo. Maya po, may nananalo. Itong general manager Naku po. na si Melquiades Robles, Naku po, yan ang nga ba sinasabi natin? Yan ang nga ba sinasabi natin mga kababayan? Abangan nyo po ang mga sasabihin dito nitong si itong si Ma'am Sandra Cam na PI. Hayun na nga no, mga kababayan, pagka itong si Madam Sandra Cam, lumitaw na po sa mga prayer rally ng mga ginaganap ngayong mga panahon na to para dito sa SMNI at kay Pastor Apollo Kibuloy. At para dito kay Hontiveros at dito kay Tambaluslos. Magka-rhyme medyo kabahan-kabahan na kayo pagka nakikita nyo na itong si Sandra Cam. Dito sa video na to, sinoplak po nitong si Binibining Sandra Cam, ditong si Madam Sandra Cam, itong bagong pamunuan ng PCSO. Walang iba kung hindi itong si Mel Robles, ha? Yan po yung binati nitong si Lisa Araneta Marcos na sabay-sabay daw silang magiging milyonaryo. Siya po ang PCSO General Manager na maya't maya meron pong pinapanalo sa loto. Ang tanong, saan kaya napupunta yung mga pinapanalo niya sa loto? Lumilipad kaya yon sa eroplano? Saan kaya napupunta yan? Sino kaya si Lone Betor at itong si Solo Betor? At dito rin po sa video na to, papanoorin po natin kung paano binalagbag nitong si Ma'am Sandra Cam yung mga personalidad na bumabanat dito kay Pastor Apollo Kibuloy at sa KOJC. At dito rin sa video na to mga kababayan, may pag-uusapan po natin itong PI. Hindi pa po talaga tapos itong PI na to. Shoutout kay Ma'am Joey. Ma'am Joey, shoutout po sa inyo. Hindi pa pala po tapos itong usaping PI na to. Akala po natin ititigil na to. Hindi pa po pala ititigil. Sa karawan itong si Sandro Marcos. Itong Sandro Marcos na to mga kababayan. Tayo ang pinakauna na mangangampanya para hindi iboto yung bata na yan. Wala po yan. Wala yung Sandro Marcos na yan. Ang sabi po nitong si Marcos, ni Marcos Jr. dito sa kanyang anak, listen to your body. Ayos President Ferdinand Marcos Jr. told his son, Ilocos Norte Rep. Sandro Marcos, who turned 30 a week ago. Ang sabi po niya dito kay Sandro Marcos, President Ferdinand Marcos Jr. on Sunday reminded his son Sandro, who turned 30 last week, to always think well of others. Yun, pakinggan mo yung tatay mo. Pero sabihin mo sa tatay mo, walk the talk, dad. Nakita nyo po nung nagdaang taon kung paano sinalanta ng bagyo yung mga lugar dyan sa Mindanao. Nasaan po itong si Marcos Jr.? Nagsakit-sakitan. Nag-COVID-COVIDan. Imbis na puntahan po yung mga nasalanta ng bagyo, nagpunta po siya sa kasalan. Take well of others daw, sabi ng daddy mo, Sandro Marcos. Sabi mo, Dad, walk the talk, please. Yung mga tropa nating nasawi sa engkwentro sa mga makakaliwang grupo. Imbis na bisitahin yung mga makiramay doon sa mga mahal sa buhay ng mga sundalo natin, nakipag-date siya. Pinakilig yung mga amuyong sa paligid niya. Feeling naman po nila, kinikilig ang sambayan ng Pilipino pagka nakikita itong si Lisa Araneta Marcos at itong si Bongbong Marcos. Mga kababayan, sa susunod na eleksyon, kunyari ang pangalan, Juan Marcos, huwag niyo pong iboto. Pero issue po yan sigurado. Pagka-apelido niyan, kahit sino pa yan, pagkakasunod ng pangalan niya, Marcos, naku po, pahamak po ang ibibigyan niyan sa ating mga kababayan. Huwag niyo na po iboto ang mga Marcos na yan. Marinig lang po natin yung apelidong Marcos ngayon, medyo may phobia na po tayo medyo kinakabahan na po tayo. Marinig lang natin itong pangalang Marcos. Kaya pati itong si Senator Amy Marcos, talagang sinusubukan niya mag-perform ng maigi. Natatampalasan din po siya. Nadadamay po siya sa galit ng ating mga kababayan.
Kung kayo po ba tatanungin mga kababayan, iboboto niyo po ba itong si Senator Amy Marcos sa susunod na ano? Re-electionist po kasi yan. Sa 2025, tatakbo siya ulit diyan sa Senado. Iboboto niyo ho ba siya, itong si Senator Amy? Pero tayo tatanungin, wala po. Ha? Hindi mo makontrol yung kapatid mo, Senator Amy. Naturingan ka pa naman super ate. Paano ka tatawagin super ate, Sen Amy, kung mismong kapatid mo, di mo makontrol, di ba? Ngayon naman po mga kababayan, dumako po tayo. At dito kay Senator Robin Padilla, gagawin lahat para mapigil contempt order versus Kibuloy. May utang na loob tayo rito. Hindi nyo ito talagang ito talagang balita, palpak na naman. Talagang gustong i-badlight itong si Senator Robin Padilla. Ito bang balita na to? Sino bang may-ari dito? Sino bang may-ari dito sa balita? Ito ang panawagan ni Senador Robin Padilla matapos niyang sabihin, gagawin niya ang lahat para mapigil ang contempt order at pag-issue ng warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ, KOJC Church Leader Apollo Kibuloy dahil sa utang na loob. Dahil may utang na loob umano ang mga Pilipino sa pastor. Linawin nyo kung ano yung utang na loob. Kung ordinaryong Pilipino, hindi alam yun kasi baka hindi naman nila napapanood yung SMNI . Baka hindi nila alam yung laban kasama ang bayan. Hindi nila alam yung battle cry nitong si Pastor Apollo Kibuloy na tapusin ang armed struggle sa ating bansa. Baka hindi nila alam yun. Ang mangyayari dito, magagalit pa yung ating mga kababayan dito kay Kibuloy at kay Senator Robin Padilla. Ano yung utang na loob? Kayo dyan sa balita, ayusin nyo yung binabalita nyo, ayusin nyo. Pinapahamak nyo yung mga, yung mga ibang politiko Kung pagka sinabi yung utang na loob, paliwanag nyo kung ano yung utang na loob. Sinasabi po dito ni Senator Robin Padilla, kaya niya ginagawa itong pagpigil dito sa warrant of arrest, dito sa contempt para kay Kibuloy. Dahil kilala niya itong mama, nakasama niya ito maging nung hindi pa siya senador. Nakikipaglaban po talaga sila dito sa mga makakaliwang grupo na to. Itong balita po mga kababayan, yung utang na loob lang ang ini-emphasize nila. Pero hindi nila pinapaliwanag kung ano yung utang na loob. Malabo po talagang kausap yung balita na yan. Pero wala, dyan po natin kinukuha yung mga maiinit na balita. Pangalan pa lang, balita Tumako po tayo dito kay Ma'am Joey. Ayun na nga mga kababayan. Ito daw po yung mga bagong guidelines para dito sa PI. Mga kababayan, wag na po kayo magpabudol dito kahit magkano pa po ibigay sa inyo. Wag po kayong pipirma dito sa PI na to dahil mapapahamak po kayo mga kababayan. Wala po tayong mapapala dito sa PI na to. Ang sabi po, good evening Chips. Please be advised of the new guidelines of People's Initiative Project. We need two copies each signature for the petition. One for Comelec and one for Secretariat. Bakit dalawa? Para pagka binawi ng mga taong pumirma sa yung mga linoko ninyo. Para pagka binawi ng mga kababayan nating naloko dito sa People's Initiative na to, kahit bawiin nila dito sa Comelec, meron pa rin kayong kopya. Ganito plano nila. Pagka binawi ng mga pumirma sa People's Initiative, pwede po silang balikan kasi may listahan sila. Yan nga ba sinasabi natin dito mga kababayan? Ito talaga mga crocodile dyan sa House of Representatives. Ayaw po talaga nilang tumigil. Tumigil dito sa People's Initiative na to. Huwag na tayo maglukuhan dito. Ang promotor dyan sa People's Initiative na yan, yung House of Representatives. Mga congressman po talaga. Ilang beses nakipagkita itong pirma dyan kay Martin Romualdez. Kung hindi naman pala kailangan ang mga congressman na to, bakit pa nila kailangan magpagkita dito kay Tambaluslos? Dito kay Saldico kay Gonzales. Bakit pa nila kailangan makipagkita itong grupong pirma na to para dito sa People's Initiative? Ito pa po. For those who will participate in the PI project are enjoined to submit their respective requirements for the following: DSWD, AX, AKAP,
5M. Naku po, para ata sa mga congressman to. DOH, MAIP, 10M. Naku po. Dole, tupad, 5M. Magkano yan? 20M. Napakakapal ng mukha talaga. Please be advised that this is strictly confidential. Thank you. And regards. Okay? Yan po ang bagong guidelines ng People's Initiative. Kaya naman po mga kababayan, kung pinapakuha po talaga nilang pirma bawat distrito, 20,000. Eh ang pondo po niyan, 20 million. 20 million. 10 million, 15 million, 20 million. Para saan? Para ba to sa mga representante? Mabibigyan ng 5 million, AKAP, AX, tupad, 5 million, MAIP, 10 million. Talaga namang, kaya pala masigasig itong ating mga mambabatas na di umanong involved dito sa People's Initiative na to. Kasi po, malaking pera ang pinag-uusapan natin dito. Million po pala. 20 milyones po ang pinag-uusapan natin dito. Kaso pinamimigay lang po, tig 100. Ano ba yan? Saan mapupunta yung sobrang pondo? Kanino kaya po mapupunta? Ayun na nga mga kababayan sa bahagi ng video natin na to. Panoorin na po natin itong mga punto de vista nitong si Madam Sandra Cam. Pagka nagsalita sa rally yan, naku po, may ano na yan. Maghanda-handa na kayo, ika nga. So dapat sa ating mga pakinggan. ano ba ang nilalakad ay ng at sa pero hindi ako na talaga. Pwede po ako Salamat po. Ito na po to mga kababayan, Pwede magsasalita po ako na. makaupo. Dahil medyo pagod ako talaga. Ayun na, magsasalita na po itong si Binibining Sandra Cam, Madam Sandra Cam. Naupo si Madam Sandra Cam. Sa sambayan ng Pilipino na nakikinig ngayon ang buong bansa, ang buong mundo, ang ating mga OFWs from the Middle East, Europe, America, at the whole Asia, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun. Ako po, si Sandra Cam, the President of the Whistleblowers Association of the Philippines, the Whistleblower po former yan. PCSO Director for 7 years Naku po. during the Duterte administration. In fairness, nung hawak po nila yung PCSO, wala pong maraming alingas-ngas na nangyayari dyan sa PCSO at hindi mayat-maya merong nananalo. Ako po, sa pakikipaglaban ko sa korupsyon, I earned the ire of my co-directors and the Philippine Charity Sweepstakes Office. At ako po ay nakulong kasama ang aking anak for 20 months sa kasong murder na ginawa ng kalaban namin na sinakyan ng mga direkto ng dalawa na opisyales ng PCSO dahil sa pagsabi ko, pagsiwalat ng korupsyon sa aming ahensya.
Mga kababayan, hindi ang isang Sandracam matakot sa kulungan. We were being acquitted for that crime because God is with us. The truth is with us at alam ng sambayanang Pilipino kung paano ako lumaban para sa karapatan ng mga mahihirap. Ako ang direktor. I'm the only director of the Philippine Charity Sweepstakes Office na every month, mayroon kami ng pundo. We have a financial fund and charity fund na in 2 weeks' time, ako ang pinakamadaling maubos dahil hindi ko kayang kunin ang pundo ko at itago ko para sa mga kamag-anak. Ibinibigay ko yan sa buong Pilipinas. Ayun. Pero ngayon po mga kababayan, itong si Mel Robles, wala po tayong nakikitang ganap dyan sa PCSO. At ang mga alingas-ngas pa dyan, sila lang daw po ngayon ang nananalo dyan. Yung mga ilinabas nitong si Senator Rapi Tulfo, mga kamag-anak, mga kaibigan lang daw po nananalo dyan. Naku po. Mga general ang nakalaban ko. Naku po. Ayan na nga ba? General Pero na. hindi ako natakot. Dahil alam ko kung ano ang pinaglalaban ko para sa bayan. Sa ngayon, masakit ang loob ko dahil nung kapanahunan namin, nahihirapan manalo ng kahit 5 milyon buwan-buwan. Ayun. Minsan lang nagkaroon ng almost 1 billion, pero inabot yun ng 7 to 10 months Yo. bago nakuha ng dalawang winner na ang isa is construction worker from Samar and another one is a nurse from Legazpi City. Yan ang totoo na nananalo. Imagine na meron pong identity kilala po nila yung trabaho at kung eksaktong lokasyon. Pero ngayon po mga kababayan, ang pagkakaalam lang natin, pagka umabot na ng 5 milyon, pinapapitik na po yan dito kay Lone Betor, dito kay Solo Betor. Di na po pinapaabot ng bilyon. At ang ire-report lang po, Lone Betor at saka itong si Solo Betor. Sila lang po ang masaya. Ano ba yan? Pero por Diyos y por Santo, itong PCSO ngayon, itong General Manager Naku po. na si Melquiades Robles, putang ina mo! Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Yan na nga ba sinasabi natin mga kababayan? Abangan nyo po ang mga sasabihin dito nitong si itong si Ma'am Sandra Cam. Na PI po itong si Mel Robles. Galit eh. Galit po eh. Ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Ayo. Isa pa po yung issue na yan sa PCSO. Naku po. Ngayon lang ako, even in the previous administration, walang nananalo ng 600 million, 140 million, 280 million in a month. Walang nangyayari yan. Inaabot kami ng 2 to 3 months for a mere 40 or 20 million. Pero dito po kay Mel Robles, araw lang bibilangan mo, may nananalo. Maya po may nananalo. Ngayon, last December, 2 na malalaking tinamaan. 500 million.
almost 400 million at isang 683 million. Saan napapunta? Sino ang tunay na winner? Yan. Kayo-kayo. Ayo. Di ba sabi ko naman po sa inyo, magiging sulit ang panood nyo dito kay Ma'am Sandra Cam. Ibang klase po ito, matindi to. Kayo. Kayo lang nananalo dyan, mga brads. Ang loob ng PCSO ngayon ay puno ng sindikato. Nako po. Kung maalaala nyo, nung birthday ng GM Robles, Ayan. dito sa Malacanang, have you seen that video of Liza Araneta Marcos? Nako po, ayan ang nga ba sinasabi natin. Diba, ang sabi niya, Mel, I love you. Sabay-sabay tayo magiging milyonaryo. Kapal na mukha! Kapal na mukha! Kapal! Ang kapal po talaga ng mukha ng First Lady natin. Sabay-sabay daw po sila magiging milyonaryo. Ano ba yan? Na mukha! Kapal na mukha! Nung kapanahonan namin, sa aking opisina, pinakababa na ipinibigay ko sa bawat pumupunta sa akin ay 10,000. Pinakababa yan. Pero hanggang 100,000, hanggang 200,000, nakakabigay ang direktor niyong Sandra Cam. Dahil pag malaki na ang bill, sinasama ko yan sa board meeting at ako mismo ang nagmamakaawa sa kapwa ko mga direktor na magbigay ng 30,000 bawat sa funds nila. Maibigay lang namin sa mga taong naghihirap sa hospital. Nako po. Sa ngayon, maraming nagre-report sa akin. 2 o'clock in the morning, pipila na. Buong Pilipinas to, ha? 2 o'clock. Dito, lalo dito sa Manila. 2 o'clock in the morning, ang mga kawawa nating mahihirap, pipila na sa PCSO. Hanggang alas 9 ng umaga. At ang matatanggap lang nila ay 3,000. Grabe. Kakahiya po itong si Melquiades Robles. Ang tanong ko sa'yo, Mel Robles, ikaw ang record mo ay talagang kawatan. Real talk, real talk. Real talk po. Meron talagang history itong si Mel Robles na talagang hindi mapagkakatiwalaan. Pero sa kapal po ng mukha ng mga tao na yan, wala naman po silang pakialam kahit ano sabihin sa kanila. Sa totoo lang, ang kakapal po ng pagmumukha. Kung maalaala mo, Oh. nagsilbi ka rin kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa'yo? Tinanggal ka dahil sa korupsyon. Ngayon, kinuha ka ng gobyernong ito para Kasi ano siya eh. Anong tawag doon? Di ba bago ka makapasok sa administrasyon ni Marcos Jr., dapat nakaka-deliver ka. Yun. Dapat makakapag-deliver ka. Yun. gumawa ng pera at suluhin nyo, lunukin nyo ng todo-todo ang pera ng mga mahihirap. Ngayon, silensyo muna tayo. Ako ay nananawagan sa sambayanang Pilipino na itigil nyo nang
habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles, huwag kayong tataya sa loto! Yung, di ba paalala ko naman po sa inyo mga kababayan, wag na po kayong tataya. Kung may kakilala po kayong kamag-anak kayo, kung sino pa man sa pamilya yung tumataya sa loto, wag na po kayong tumaya. Utang na loob. Tuwing may sakuna, Ayan. Mark, tuwing may sakuna, maglindol, bagyo, Typhoon, kung may okay? baha, Mm. ang PCSO ay nangunguna sa pagbibigay ng ayuda. Tayo. Nung mag-ground zero ang Pampanga, dumating kagad ang ating mahal na Pangulo doon at ang hinanap ang PCSO. Kaya takbo kami kagad punta doon. Nakita namin hanggang sa mga etas, namigay kami. Iba ang ayuda, iba ang financial assistance. Nang magkaroon ng ang Katanduanes, ganun din ang ginawa namin. Sa iba-ibang parte, sa bandang sa norte, nang nagkaroon ng baha. Sa Mindanao, sa Visayas, kaagad makikita nyo ang mukha ng PCSO. Pero ngayon, nagkaroon ng baha sa Davao. Mm. Maraming sakuna. May nakita ba kayong mukha ng PCSO? Dahil wala nang maibigay na pera. Dahil hinalon ng todo ni Robles para ibigay kay Liza Araneta Marcos at kay Bongbong Marcos. Itakwil! Mga abusado! Itakwil! Mga abusado! Itakwil! Mga abusado! Itakwil! Sa sambayan ng Pilipino at sa mga nagmamahal sa ating bansa ng ating demokrasya, dapat pumunta na kayo dito sa Liwasang Bonifacio. Ayun. Naku po. Lumalakas po ang panawagan. Wrong move talaga ang ginawa nila na to kay Kibuloy, sa totoo lang. Wrong move po yan. Magi-snowball tong ginagawa po nila na to pagka hindi inayos ng administrasyon ni Marcos Jr. Magi-snowball po to sigurado. Dahil darating at dadating, lalabas. Mga kababayan, nung panahon ni Tatay Digong, merong mga kilos protesta. Ang nakikilos protesta lang po noon yung mga makakaliwang grupo. Pero wala pong ganitong gathering na sobrang laki po. Wala pong ganito. Kaso ang ginagawa ng social media, bina-blackout po nila itong pagtitipon na to. Hindi po nila pinapalabas sa mainstream media. Talagang ayaw pong ipakita sa ating mga kababayan. Kaya please, i-share nyo po ang ating video para mas maraming makapanood. Ang video ng isang taong mataas ng polvoron. Ayun. Naku po. Eto na nga ba? Pulburon na. Pulburunan na ng laban. Dito na po natin tatapusin ang ating video. Dito sa Pulburon. Next na po yun. Isusunod na lang natin yun. I-comment nyo po sa baba kung gusto nyo mapanood itong buong video nitong si Madam Sandra Cam. As always mga kababayan, mag-ingat po kayong lahat. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Mel Robles, ayusin mo dyan sa PCSO. Bumibingo ka na, Brad. Bumibingo ka na.